I once was lost, but now am found, was blind. Verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ang title nito ay Deceived Desire. Dito sa pag-uusapan natin, alam niyo ba na ngayong Kapaskuhan, bukod sa ang mundo ay dinadaya tayo ng mga paniniwala, gusto niyang agawin yung tamang pundasyon natin sa pagkakakilala kay Lord ngayong kapanahon ng Kapaskuhan. Pero hindi naman yun ang gusto kong puntahan natin dito. Yung bang sa panahon kasi ng mga ganitong okasyon, para bang kailangan lagi ang pera. Diba? Pagka ganito ang issue, ganito yung panahon, para bang hindi ka makakaiwas sa usaping pananalapi. Kasi Pasko yan eh. Pasko, pera yan. Yun nga lang piyesta sa lugar nyo, pagka ang pamilya nyo ay nagpipiesta pa rin, nagse-celebrate pa rin yan. Ang usapin yan, pera pa rin eh. Pagdating ng New Year, ang usapin, pera uli eh. Para bang laging ganun? Napansin ko mga Kristiyano dahil sa sistema ng mundo, nagiging malungkutin kasi hindi naunawaan yung mga nangyari sa buhay nila. At isa yan sa mga mapapansin ninyo na nagpapa-discourage sa maraming Christians. So ngayon, pag-usapan natin dito, yung gusto kong basahin sa aklat ng Jeremiah. Jeremiah chapter 17 verses 5 to 10. Sabi ng Bible, this is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man. Sumpait ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Sumpain siya na nagtitiwala sa kanyang kapwa at lumayo na, tumalikod na sa Panginoon. That person will be like a bush in the wastelands. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places of the desert, in the salt land where no one lives. 7. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It does no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ang title nito ay Deceived Desire. Deceived Desire. Ang title natin ngayong gabi, kaya kung nagsusulat ka, yan ang ating title, yan ang theme, Deceived Desire. Damdaming dinaya o dinayang damdamin. So, tayo manalangin muna, hilingin natin ang pagsama ng Diyos. Ama naming Diyos, marami pong salamat, Panginoon. Ngayon pong gabi sa pag-aaral namin ng mga salita, Lord, we come before you with eagerness and with humility. We know that your word, Lord God, is being prepared to feed your children, to feed your people. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin ito. Sa tulong ng Banal na Espiritu, we also ask, Lord, for your forgiveness sa aming mga kasalanan. Upang lahat, Panginoon, ang aming pag-uusapan, Panginoon, maunawaan po namin. Lord, speak to us. Help us to understand your word, Lord God. Mangusap po kayo sa amin, Panginoong Diyos. Pinupuri namin kayo at tinataas. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, ang title natin ay Deceived Desire. Paano natin malalaman kapag tayo ay nadaya? Pag nadaya yung ating damdamin. Narinig niyo na ba yung salitang seduction? Ang seduction ay isang damdamin na maganda sa pakiramdam pero mali. Yun ang definition ng seduction. Ang seduction, it will give you a good feeling even if it is wrong. Yan ang meaning ng seduction. At madalas, the devil use seduction to seduce us, of course, for us to commit mistakes. Ginagamit ng kaaway ang seduction para tayo magkasala at magkamali upang tayo ay makagawa ng kasalanan sa Panginoon at dahil doon ay manlambot tayo sa ating Christian life because we know we failed God. Ngayon dito, paano mo malalaman kung ang damdamin mo ay dinaya?
o kaya ikaw ay may ongoing deception na nagaganap sa iyong puso. Dito kasi sa Bible, tingnan nyo ang sabi ng Bible ha. Samahan nyo ako sa verse 9. Sabi ng Bible sa verse 9, the heart is deceitful. Ang puso ay mandaraya, higit sa lahat ng bagay, at wala nang sino mang makatatanos pa nito. Sino ba ang makakaunawa sa kalagayan ng puso? The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sino ba makakaunawa sa kalagayan ng puso? Minsan nga, di ba napansin ninyo? Tingnan nyo ha, balikan nyo yung alaala natin ng mga unang panahon. Noong unang mga panahon, kapag nabasa mo nun sa dyaryo, wala pang internet masyado nun eh. Pag nabasa mo sa dyaryo, ama, ni-rape yung anak. Parang sa kinalakihan nating kultura, hindi yun tanggap, pero pag lagi mo naririnig, parang nasanay ang tenga mo. Pero ang masakit, paglipas ng ilang panahon, nabago. Ina, ni-rape nung anak. Yun ang matindi. Yung ina, ni-rape nung anak, ay mas matindi yun. Why? Why these things are happening? Because of the deception. Yung pangdaraya sa atin ng kaaway. Ngayon, tingnan nyo mabuti ito, no? Ang Christians ay hindi gugugulan ng demonyo ng panahon para kapapanghinain sa iyong Christian life kapag hindi ka nagsisilbing threat sa kanya. The devil will not try to put your life in chaos if you're not a threat to the devil. The only reason why the devil wants to deceive you, because the devil knows you are a threat to him. Gusto kanyang magulo ang buhay mo dahil nagsisilbi kang banta sa kanya. Kaya anong gagawin niya? Lahat ng paraan ng yung pagbagsak gagawin niya. Dadayain tayo ng demonyo. Minsan bibigyan niya tayo ng magandang pakiramdam kahit mali. Akala mo sa ibang mga may asawa, akala mo yung nararamdaman mo love, yung pala lust. Pwede ba yung may asawa ka mai-inlove ka sa isang walang asawa o may asawa din? Tapos sasabihin mo pag tinanong ka hindi love yun, kalokohan yun. Pag may asawa ka, tiyak lust yan, hindi yan love. Kasi ang isang ikinasal na, nakipag-isa ka na sa iyong misis, sa iyong mister. Ang pinag-isa ng Diyos, hindi kailanman pwede pa paghiwalayin ng tao. Ngayon sasabihin mo na-inlove ka sa isang kabataan, na-inlove ka sa isang may asawa rin, at ang tawag mo, love, hindi totoo yun. Ang tawag doon ay seduction. Na-seduce ka ng kaaway, in-entertain mo yun. Ang pwedeng maging salita doon ay yun ay lust. Yun ay pita, hindi yun pag-ibig. Yun ay pita ng laman, hindi yun pag-ibig. Ngayon, bakit ko ito sinasabi? The devil is so busy now. Busy-busy ang demonyo ngayon paparating na Pasko. Ang dami niyang gustong hilahin doon sa kumunoy ng paghihirap ng kalooban. Ang daming gustong hilahin ng demonyo doon sa kumunoy ng discouragement because of this coming seasons of holidays. Ang sabi ni Lord, kahit sabihin mo na hindi ako daya ng kaaway, talaga, alam ni Lord ang puso mo. Basahin natin uli Verse 10. Ito sabi ng Bible, I the Lord search the heart. Who can search the heart? Sabi sa 9, nobody can search the heart, but God can search the heart. Hindi kayang saliksikin ng sinuman ang puso ng tao, pero saliksik ng Diyos ang bawat himaymay ng iyong puso at ng iyong isipan. Alam na alam niya ang laman nito. I, the Lord, search the heart and examine the mind. God can examine the mind. Kaya nga, lalo natin mga Kristiyano, sa tagal ng pagiging born again natin, sabi ko nga, kaya nating magkubli sa magagandang mga salitang pinagtagni-tagni. Dahil nga, alam mo na yung mga salitang pang church, minsan ginagamit natin ito, pero the Lord search the heart and the mind. Alam niya yung puso mo Pwede kang magkubli sa magagandang pananalita, pero ang puso at isipan mo, lantad na lantad sa harapan ng Diyos. At yun ay hindi natin pwede na itago sa harapan ng Panginoon. Ngayon, sabi ni Lord, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, upang gantimpalaan ang isang tao ay sa kanyang gawa at according din to what their deeds deserve. Kung anong kanyang mga ginawa. Kaya ngayon ganito, bago tayo pumalaot, tatanungin kita, sa tingin mo ba yung damdamin mo hindi ba nadadaya sa kasalukuyan? Aren't you deceived right now? Or meron kang ongoing deception but we don't know it, that's why we have the refusal. We deny deceptions. Paano mo malalaman pagka dinideny mo ang deception? Lilinawin ng salita ng Diyos ngayon. Paano mo malalaman na ay deceive pala ako? Paano? Ito yung salita ng Diyos magpapatunay. Ano magsasabi ng patunay para masabing hindi ako daya, pero sabi ng Bible, hindi, daya ka.
Paano? Ito na nga, patutunayan na yun ng banal na kasulatan. Okay, tandaan nyo ha, sabi ng verse 9, sabi ni Lord, the heart is deceitful. Ang puso ng tao ay mandaraya, wala nang lunas sa kanyang kabulukan. Yun ang sabi niya sa Tagalog. Tapos sabi ng verse 10, I, the Lord, search the heart, sabi niya, and examine the mind. Kahit baliktarin mo yan, he examine the mind, he search the heart, he search the mind, he examine the heart. Pareho lang yun. The only point is, God has the capability to know the innermost of your life. Kumbaga yung ibutura ng isipan at ng puso, alam ng Diyos. Ngayon, paano natin masasabi na daya ba ako o hindi? Isang patunay. Ihimayin natin ang salita ng Diyos ngayong gabi. Samahan niyo ako sa verse 15. Sorry, verse 5. Not verse 15, verse 5. Ang sabi ng Bible sa verse 5, this is what the Lord says. Sino may sabi? Si Lord. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man. Alam nyo, ito ay Wednesday word. Dito, sinasabi natin, this is the time to recharge. At dahil ito ay Wednesday word, we have to approach the throne of God with confidence as a child of God. At the same time, we have confidence and yet we come to the Lord with humility upang tayo maging katanggap-tanggap. Ngayon, bakit ito sasabihin ni Lord sa mga Israelita kung ang mga Israelita hindi daya? Ano sabi niya sa verse 5? This is what the Lord says. Who said it? The Lord. Sino yung Lord na yun? Yung nagsasabi na He can examine the mind and who can search the heart. Anong sabi niya? Cursed is the one who trusts in man. Sabi niya, sumpain ang isang tao nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Ano pa? Who draws strength from mere flesh. Sabi niya, sumpain ang isang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao na ang inaasahan niyang lakas ay lakas ng kanyang kapwa. Who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the Lord. Ngayon, ang isang palatandaan para masabi natin na tayo pala ay dayana pag may tinatawag na faithlessness, kawalan na ng pananampalataya. Bakit? Ang verse 5 nagsasabi, anak, wala ka ng faith sa akin. Ikaw ay nanananga na sa kapwa mo. Hindi ka na nagtitiwala sa akin ngayong papalapit na Pasko kasi ang basyan mo yung laman ng ATM card mo. Hindi ka na nagtitiwala sa akin kasi ang basyan mo yung mga tao na pwedeng makatulong sa iyo. Trust in the Lord, ang sabi niya. Pero, cursed is the man who trusts in man. Ibig sabihin, pag ang pagtitiwala mo, inalis mo na sa Diyos at ibinigay mo na sa tao, daya na tayo. Nag-uumpisa na yon. Cursed is the man. Alam niyo yung sabi ng Bible? Curse. Sumpain. Alam niyo ba yung sumpain? Grabe yun. Sumpain ang isang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Kumbaga, ipinagpalit mo ang pagtitiwala mo sa Diyos sa pagtitiwala mo sa kapwa. Para bang ang Diyos walang magagawa, pero itong pupuntahan mo, may magagawa. Hindi niyo ba napansin kapag tayo ay nagpe-pray kay Lord? Minsan, katatapos mo lang mag-pray, malalaman mo may mabigat na pagsubok tayong pagdadaanan, instead na tayo ay mag-pray, ang nangyayari ay may tao agad tayong maiisip Who is the source? Who will God can use? Which is possible naman. Pero dito, alam nyo, ang sabi ng Bible, kung babasahin nyo, curse is the one. Kung baka tinalikuran mo na si Lord, sa panahon ng kagipitan at kahirapan, ang sabi niya sa mga Israelita, grabe kayo, nagtiwala kayo sa inyong kapwa, hindi na sa akin. Pansinin ninyo, kahit naman ang panahon ng Israel, kahit ang panahon ng mga Israelita, nung sinabi ni Aaron, o gawa tayo ng golden calf, o tapos kasi nainip sila kay Moses, ang tagal bumaba ni Moses, magmula doon sa bundok ng Sinai, napakatagal naman ni Moses, alaala ko ba, kakausapin niya si Yahweh, ba't napakatagal naman? Gawa na lang tayo ng Diyos natin. Kaya ano nangyari? Gumawa sila ng golden calf. Natuwa ba si Lord? Hindi. Nagtiwala sila sa sinaboy ng kanilang kapwa-tao. At doon si Lord hindi nalulugod. Isang palatandaan na tayo ay daya. Kapag pinagpalit mo na ang tao, nahigit mo na siyang pinagtitiwalaan kaysa Panginoon. Sabi ng Bible, cursed is the man. Cursed is the man who trusts in man. Nasabi pa natin ito ng Bible, who draws strength from mere flesh. Ibig sabihin, yung ang pinagkukuha na muna ng lakas ngayon ay kapwa mo na tao. At pagkatapos ay tumalikod ka na sa Panginoon. Nasaan na mga pangako ng Diyos kapag tayo may mga problema? Wala na ba? Talaga bang kalilimutan na natin yun? Wala na ba yung ating mga testimony noon of God's provision? Wala na ba yung mga patutuo natin noon na si Lord ang sumagot, si Lord ang tumugon? Nakalimutan na natin siya? At dito sabi ng Bible, tinan nyo
Isang palatandaan na tayo ay daya pag nawala ni pananampalataya mo sa Diyos. Napunta na sa tao. Ang tawag doon, faithlessness. Tinalikuran mo na si Lord eh. Nakita nyo to? Ngayon, sabi mo, hindi! Alam nyo ba? Pag sinabi mo, hindi ko pa tinalikuran. Tingnan nyo ha. Basahin nyo yung verse 10. Tingnan nyo, sabi ng Bible sa verse 10, kung totoo nga na hindi mo pa tinatalikuran si Lord. Ang sabi ng verse 10, I, the Lord, search the heart. Oops, huwag kang magkukubli. Alam ko, isipan mo. I, the Lord, search the heart and examine the mind. Alam ko yung puso mo, alam ko yung isipan mo. Habang nagpe-pray ka kanina, tao ang iniisip mong lalapitan mo, hindi ako. Hindi ka nagpe-pray sa akin. Hindi ka nananalangin sa akin. Hindi ka dumadalangin na ako ay kumilos. May iniisip ang pangalan ng tao. I, the Lord, search the heart. Baka akala mo may kukubli mo sa akin ng takbo ng isip mo. Baka akala mo ay maikukubli mo sa akin yung laman ng puso mo. Kaya ko i-examine ang heart at saka examine ang mind. Kaya ko i-search ang heart at i-search ang mind. Kaya pag nakita ni Lord ito na parang mas naniniwala tayo sa ibang mga tao, sabi ng Bible, cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, kung saan ay kumukuha ka ng lakas sa mga simpleng tao lamang. And you turn away from the Lord your God. Grabe, ang sakit mo kay Lord. Sipin mo, pinagtiwalaan mo ng higit yung mga nilalang niya kaysa kanya na lumalang. Ang kawalan ng pananampalataya ay isang palatandaan na ikaw ay daya. Ang kawalan ng pananampalataya ay isang palatandaan na tayo ay daya. That is faithlessness. And number two, verse 6. Tingnan nyo yung verse 6. Ito sabi ng Bible. Sabi niya, that person, sino yung that person na yan? Yang daya na yan na nagtiwala sa kanyang kapwa. Yang daya na yan na nagtiwala sa kanyang kapwa nilalang lamang. Sabi ng Bible, that person will be like a bush in the wastelands. Magmumukha siyang bush doon sa tigang na lupa, wastelands. They will not see prosperity when it comes. Sabi niya, hindi nila makikita ang magandang buhay pag ito'y dumating. They will dwell in the parched places of the desert. Kumbaga doon sila mananatili sa mga litigang na lugar. Tapos, in a salt land where no one lives. Alam nyo, pag walang halamang tutubo sa disyerto, kung ang lupang yan ay maalat, una-una, mahirap na nga patubuin ang lupa sa disyerto, lalo na pag yan ay maalat. So dito, ang sabi dito ng Bible, walang mangyayaring maganda sa kanya kapag ang taong yan ay hindi nagtitiwala sa Diyos. So anong palatandaan na ikaw ay daya, na tayo ay daya? Hindi lang yung faithlessness, kundi yung uselessness. Walang magandang mangyayari sa atin. Ano sabi niya? They will not see prosperity. See, yung pagtitiwala mo sa kapwa mo, yung pagtitiwala mo sa tao na siyang pinagbalingan mo ng iyong lakas, na siyang pinag-focusan mo ng iyong pananampalataya at pagtitiwala. Sabi ni Lord, walang magandang mangyayari dyan, wala kang mapapala dyan pag sa tao ka nagtiwala. Ang sinasabi niya dito, kung babasahin ninyo, ang sabi dito ng Bible, sabi niya, they will not see prosperity when it comes. Why did you trust a mere man? Bakit ba tayo nagtitiwala sa kapwa-tao? Dahil alam natin may maitutulong siya. Ngayon, okay, palagay natin may naitulong siya. Bandang huli, sabi niya, wala kang mapapala dyan. Walang mangyayari dyan. That person cannot give you prosperity, and even they promise prosperity, you will never see it. Hindi mo yung makikita. Walang pakinabang, madalit salita ang mangyayari. Kahit pa mangako sila na kaya nilang patubuin ang halaman. Pero sabi ng Bible, yung sinasabi nilang halaman na tutubo, doon pa yan sa mga tigang na lupa at ang lupang yon ay maalat. In other words, walang pupuntahang maganda. That will be futile. When I say futile, that will be useless. So ngayon, pag-usapan natin, kumusta na ang mga taong pinagtiwalaan natin? Nakita ng Lord na mas tiwala ka sa Kanya kaysa sa Kanya, kay Lord. Ilan sa atin dito yung mga makapagsasabi na, oo nga, may pinagtiwala na ako kapwa, pero nabigo lang ako. Lahat tayo ganun. Lahat tayo meron tayong masasabing karanasan na somewhere in your life, somewhere in your past, sometime in your life, you trusted a person and yet that person failed you. Kumbaga, yung promise that has been made to you did not accomplish. Hindi ito nangyari. Walang katibayang pagtatagumpay kang nakita. Kaya dito, gusto ko lang sabihin sa inyo,
palatandaan na tayo ay nadaya pag meron ka nakitang uselessness. Doon masasabi mo, wala rin pala. Kahit ako nagtiwala sa kanya, wala rin pala. Bakit? Kasi nga sabi nito ng Bible, cursed. Pag sinabing sumpait ang taong nagtitiwala sa kanyang kapwa, hindi nalulugod ang Diyos doon. So pag ang Diyos hindi nalugod sa iyo, walang pagpapalang kasunod doon. Kaya sabi nito ng Bible, cursed is the one. Kaya ngayong yung Pasko, ngayong New Year, o kayo na anak, kayo magtiwala sa mga ninong nyo. Joke lang. Sinabi ng mga ninong nyo na, punta kayo rito sa bahay, magtiwala naman kayo, ninong yan eh. Pero, huwag masyadong mag-expect ha. Baka akala mo, bibigyan ka ng kotse ni ninong ha. Huwag masyadong mag-expect. Baka mamaya si ninong ay walang trabaho, gusto ka lang niya ma-bless kahit pa paano, punta ka rin. The only point, kaya ko ito sinasabi mga kapatid, sa buhay natin mga Kristiyano, kung minsan din natin na iaalis yung pagtitigala sa kapwa, kung minsan pumapasok sa isipan natin na, baka siyang gamitin ni Lord. Doon tayo minsan nahuhuli eh. But, alam nyo, God can use anybody. God can even use a donkey. God can even use the stone to worship the Lord. God can use anything out of something. Pwede niyang gamitin na kahit na ano. But the only point is this God can search the mind. Pag ang full trust mo nasa tao, wala na eh. Nalulungkot si Lord eh. Pagka yung full strength mo ay, alam mo, para ba siya yung kalakasan mo? Para sa iyong katagumpayan, nalulungkot si Lord eh. Hindi naman ako ganoon. Oo nga, titiwala ako sa mga tao niya, pero hindi masyado. Oops, I the Lord search the heart, sabi ni Lord. I the Lord examine the mind. Hindi mo mailulusot eh. Hindi mo mailulusot yun eh. Kasi kahit pagtagni-tagniin na magagandang salitang kabisado natin, lalo na kung matagal ka ng Christian, magaling ka na magsalita ng mga lingwaheng pang Christian eh. Akala mo ngayon, absuelto ka dun dahil magaling ka magsalita ng mga salitang pang church. Pero I, the Lord, search the heart. Hindi maikukubli sa Diyos yung pagtatakip sa mamagitan ng magagandang mga salita. God knows the heart. God knows the mind. Hindi mo siya maikukubli. Ngayon, sabihin mo, paano ko masasabi na ako ay pinagpala talaga lang? Hindi ako daya. Alam nyo ba ang isang patunay na isang tao na hindi daya? Tingnan nyo sabi ng Bible. Basahin natin ha. Kasi nga, I the Lord search the heart, sabi ng Bible. Ngayon, ito yung sabi ng Bible sa verse 7. Verse 7, tingnan po ninyo. Ang sabi ng verse 7, but blessed is the one, mapalad naman siya, who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Pero mapalad siya na kahit may kahirapan, he still trusts in the Lord, na ang kanyang kumpiyansa ay nasa Diyos. Alam niyo, kahit ng mga deacons, alam yan, every time nakakapusin tayo sa ating pang-rent, talagang pinag-uusapan namin. Sabi ko sinasabi, God will make a way. Church niya yan eh. God will make a way. I always say that kasi nga church ni Lord yan eh. Hindi naman ako may-ari yan. Hindi naman mga deacons may-ari yan. At lalo hindi naman kayo may-ari yan. Ang may-ari yan si Lord. Dahil si Lord ang may-ari yan, si Lord ang magpo-provide para sa church niya. And makikita mo na lang, the Lord is providing. Unti-unti ang Lord na nagpo-provide. Kaya po tayo nakakabayan. So, ang punto ko lang is ganito eh. Kahit nasa corner ka na ng problema, nasa sulok ka ng problema, always choose to trust the Lord. Always choose to put confidence in the Lord. Dapat ang kumpiyansa mo sa buhay na to, si Lord, hindi tao, hindi si sister, hindi si brother. Naalala ko, maraming mga tao na nagsasabi ng magagandang bagay sa atin. Alam niyo, okay lang yun eh. Pero tandaan niyo, dapat matuto tayong ituro ang mga taong yan na dapat kay Lord ang tiwala. Kay Lord ang kumpiyansa natin, wala sa kanino mang kapwa-tao. Ngayon, ang sabi natin, pag sinabi natin hindi may tiwala ako kay Lord talaga, kita yun. I, the Lord, search the heart. Magkubli ka ngayon eh. Sabi nga, ang isang Kristiyano na nagkukubli sa Diyos ay parang isang elepante na nagkubli sa straw. Alam niyo yung straw ng soft drinks? Ilagay mo nga yung straw ng soft drinks sa elepante. Di ba kita pa rin yung elepante? Kasi ang liit naman ng straw. Ganon tayo. Kaya wag na tayong sumubok pa na magkubli sa Diyos ng nararamdaman natin. Huwag ka nang magkubli sa Diyos ang talagang naiisip natin. I, the Lord, search the heart. Sabihin ni Lord, huwag ka nang magkubli. Sabihin mo na kung masama loob mo, kung nagtatampo ka sa akin. Mag-ayos tayo, anak. Sabihin ni Lord dyan eh. Ngayon, sisibihin mo, hindi Lord, hindi ako galit, hindi masama loob ko. Hindi ako lang nagtatampo. I, the Lord, search the heart. Ako nga si Lord, sinasabi niya na
Kaya ko saliksikin ang puso mo. Kaya kong examine ang isipan mo. Alam ko yun. Kaya wag na natin subukan na tayo ay manalangin sa Panginoon o lumapit sa Diyos na susubukan mo magtagni-tagni na magagandang salita para balabasin na mukha kang okay. Hindi ganun eh. Christian life is about genuineness. It's about truthfulness. It's about being humble in the sight of the Lord para pakinggan ang ating mga panalangin. Si Lord hindi nakukuha sa magagandang mga salita. Hindi si Lord nakukuha sa mga kinasanayan nating mga pinagtagni-tagni mga salita. Hindi ganun si Lord. Si Lord ay more on genuineness and truthfulness. Kaya sabi dito ng Bible, pag sinabi natin tayo'y daya, isang patunay, si Lord din ang may sabi, curse is the man who trusts in the Lord. Ano yun? Yung faithlessness. He turns away from the Lord, tapos, and he trusts man. Tumalikod na siya sa Panginoon at ang pinagtiwalaan niya ay ang kanyang. Okay? Pangatlo dito, pangalawa dito, yung uselessness. Walang magandang mangyayari sa tao. What happened to you? Kumusta na yung mga taong pinagtiwalaan mo? Gumanda ba ang buhay mo nung sa tao ka nagtiwala? Pwedeng for the meantime, temporarily it might look good, but it won't last. Dahil pangako ng Bible yan, magkakaroon ng uselessness. Kaya tayo dapat, ang focus natin talaga sa buhay natin si Lord. God owns life. Sabi ng book of John chapter 1, in the beginning was life. Tapos in Him was life. Ang buhay na kay Lord wala sa tao. Kaya wag tayong magtiwala masyado sa tao. People have limits like you. Kung ang focus natin si Lord, that will be the best thing to do because God knows our lives. Okay? Now, punta natin number 3. So pinag-uusapan natin na deceived desire. Ito yung dinayang damdamin. Ganyan ang gusto ng demonyo. Dayain ang damdamin natin. Maging focus natin ang ating kapwa. Maging sila lang ang ating maging mundo. So sabihin natin, nagpapakita to ng faithlessness. And number 2, yung tinatawag na uselessness. Now, samahan niyo ako sa verse 13. Puntahan natin yung pangatlo. Ang sabi ng verse 13, ito. Lord, sabi niya, you are the hope of Israel. Wow. Kaya alam niyo, hindi matatalo Israel sa labanan nila sa Hamas. Israel won't be defeated. Bago pa nagkaroon ng matitinding mga giyera sa kanila sa panahon ngayon, matagal na sinulat ng Bible that Israel's refuge is God. Ang kanlungan ng Israel ay ang Diyos. Kung ang Israel na bayang pinili ng Diyos ay nagkakanlong sa Diyos, sino pa tayo na dahil lamang sa biyaya ng Diyos nakarating sa atin ang kaligtasan ng Diyos? So kung ang Israel ay nananangan sa Diyos bilang kanyang kanlungan sa panahon ng kagipitan, sino tayo para hindi magkanlong sa Diyos? Ngayon, ang maganda rito, sinabi niya sa verse 13 na Lord, ikaw ang aking pag-asa. Sabi niya, verse 13, Lord, you are the hope of Israel. Panginoon, ikaw ang dakilang pag-asa ng Israel. Isipin mo, Israel, sinabi yun ha, ang kanilang pag-asa ay ang Diyos. Ikaw, sino pag-asa mo, tao? Sino pag-asa mo, sweldo mo? Sino ang pag-asa mo, yung ATM card? Yung salary mo? Ano ang pag-asa mo, yung investment mo? Sino ang pag-asa mo, tao? Nasaan ang pag-asa namin? Nasa negosyo? Wala eh. Our hope is in the Lord. Ang grabe to. Pinagdidikdikan ito sa mga Kristiyano, lalong-lalo na ito papanahon na papasok ang mga holidays. Let God be your hope. Huwag kang masyadong mamumroblema sa mga okasyon na paparating. Kaya tayo namumroblema, one of the reasons ay sabi ko ay dayadim tayo eh. Yung wrong perspective of Christmas is being promoted by the worldly system. And the more we believe the worldly system, the more you entertain the worldly system, the more deceived you are. Lalo ka magiging daya. Kaya dito, gusto ko lang pakita sa atin ay, ano yung pangatlo? The Lord is our hope. Yun yung sinasabi dito ng Bible na Israel na, Lord, ikaw ang aking pag-asa. Pero wala eh. Ang pag-asa pa rin natin tao eh. Ano yung ibig sabihin? Yung wala kang takot sumuway, kahit alam mong ang Diyos ang iyong pag-asa, hindi ka pa rin umaasa sa Diyos. Ano yung pangatlo? Ito yung fearlessness. Wala kang takot sa Diyos. Oo. Kahit sinasabi na ng Bible na siya ang iyong pag-asa, wala. Lapit ka pa rin ng lapit sa tao. Panay pa rin ang gawa natin ng mga paraan upang mapansin tayo ng tao. That is fearlessness. Kawalan ng takot sa Diyos yan. Sinasabi na ni Lord magtiwala ka sa akin upang ikaw ay aking tugunan. Ano man ang iyong kalagayan, ako'y sasama sa iyo. Tingnan nyo,
Tapusin natin itong verse 13 ng pagbasa. Ang sabi ng Bible sa verse 13, Lord, you are the hope of Israel. Ngayon, yung tatalikod sa'yo, yung hindi matatakot na iwaksi ka, Panginoon, all who forsake you will be put to shame. Sila na magtatakwil sa'yo ay mga papahiya. Sila na hindi magtitiwala sa iyo, Panginoon. Grabe tayo, minsan wala tayong takot eh. Binabaliwala mo si Lord. Wala kang takot na, grabe baka mamaya, hindi na ako bigyan ni Lord ng hininga bukas. Kasi napansin ni Lord, parang mas bilib na ako sa taong to eh. Bilib na ako masyado sa nagbibigay ng 13 months sa akin eh. Bilib na ako masyado sa trabaho. Nakakalimutan ko ng si Lord ang nagbibigay ng lahat. Na siya pinanggagalingan ng trabaho ko, binagbibigay sa akin ng lakas para ako magkatrabaho. Wala na eh. Lahat ng pagpapala ng Diyos, ang mga hinangaan mo na kaysa sa Diyos na nagpala. Kaya dito sabi ng Bible, Lord, you are the hope of Israel. All who forsake you will be put to shame. Alam mo nang mapapahiya, ang hindi magtitiwala sa Diyos, ang tapang pa rin natin. Fearless ka pa rin. Fearlessness. Patuloy pa rin ang pag-asa natin sa kapwa natin at sa ibang mga bagay. Ano sabi niya rito? Tingnan niyo kung may magandang mapapala. Those who turn away from you, sila Panginoon na mga tatalikod sa iyo, will be written in the dust. Sila Panginoon ay masusulat sa alabok. Ano ibig sabihin ng alabok? Di ba pwede itong liparin ng hangin? Pwedeng mabura, pwedeng mawala. Temporarily, pwedeng may kapirasong epekto, maisusulat ang pangalan mo. Kapraso. Kapraso lang. Pero liliparin niya ng hangin, magbubura din. Subukan mo magtiwala sa tao. Pansamantala lang ang idudulot niyan para din niyang alikabok, naliliparin at mawawala. You have to focus yourself on God. Sabi pa niya dito, those who turn away from you will be written in the dust because they have forsaken the Lord. Itinakbo nila ang Diyos. Sino ang Diyos? The spring of living water. Siya na pinanggagalingan ng bukal ng tubig. Alam niyo, ang bukal ng tubig, pag tinignan ninyo, hindi yan basta nalagay lang dyan at sumirit ang tubig, lumabas yung tubig. Meron niyang bukal, meron niyang initiative coming from the bottom, galing sa kailaliman at kusayang lumalabas at naglalabas ng tubig. Ganon si Lord. Kumbaga, kusayang pagpapalang dadating sa iyo kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Subukan mong talikuran ng Diyos. Subukan mong ipagmalaki ang iyong source of income. Subukan mong ipagmalaki yung mga taong nakakatulong sa iyo. Maging sila aalisin ng Diyos sa buhay mo upang makita mong ang Diyos pala nagbibigay ng living water, ng kusang pagpapala na yung minsan nga na dumadating sa iyo ay hindi mo pa hiningi pero pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Kaya dito mga kapatid, huwag kang panaya. Grabe, alam mo nang si Lord na pinaggagalingan ng lahat pero wala ka pa rin takot tumalikod sa Diyos. Hindi naman ako tumatalikod eh. Uy, sabi ng Bible, I the Lord who search the heart. Mas believe ka nung kay kay sister, kay brother eh. Mas believe ka dun sa kumpanya mo eh. Mas believe ka dun sa negosyo mo, hindi sa akin eh. Lahat yan bigay ko sa iyo. Mas believe ka sa kanila, alam ko yun. Mas pinapahalagahan mo sila. Ako nga, kinalimutan mo. Kaya nga, pag maganda ang takbo ng buhay mo, hindi ka na nagpe-pray eh. Kinalimutan mo na nga ang Wednesday word kasi mukhang okay ka na eh. Hindi ka na nga masyado nagpo-focus sa pananalangin ngayon kasi tingin mo okay ka na. O pag inalis ni Lord yan, doon ka magigising. Ngayon wala tayong takot, yung actions natin. Minsan kailangan ko pang kulitin yung iba, Wednesday word natin na tayo. Kailangan mo ba talaga yun? Hindi natin alam na yung bigay ng Diyos na lakas sa iyo ay galing sa Kanya. Wala tayong katakot-takot na pangatwiranan ng mga gawain ng Diyos. Ayokong matingkang, ayoko dyan, kasi ganito, kasi ganyan. Hindi ka natatakot. Isang palatandaan na tayo'y daya pag wala ka ng takot sumuway sa Diyos. Fearlessness. Palatandaan ng pagiging daya. Uselessness. Palatandaan ng pagiging daya. And faithlessness. Kawalan ng pananampalataya. Mas pinaniniwalaan mo na ang tao kaysa sa Diyos. Ay palatandaan ng pagiging daya. So ngayong gabi, paano natin i-conclude ang mensahe ito ng ating Panginoon? Sabi nito ng Bible, tough times. Yung mga mahihirap na pagkakataon. Tough times are times. Tough times are times to trust in God. Yung mga panahon na nahihirapan tayo ay mga panahon ng pagtitiwala dapat sa Panginoon. Hindi yung nahihirapan ka sino kayang brother? Sino kayang sister? Sino kayang pwedeng lapitan? Sino kaya? No. Huwag mong kalilimutan si Lord. Huwag mo siyang kalilimutan. Dito ang linaw-linaw na sinabi ng Bible, trust in the Lord.
sumpain ang mga naniniwalang higit na nakahihigit ang mga nilalang, kaya natin nilalapitan kaysa Diyos na lumalang. Amen? So yan po ang salita ng Diyos ngayon sa ating Wednesday Word. Magandang gabi. I once was lost, but now am found, was blind